Welcome to Donmar TV News Channel. Kaibigan Karen, ikaw naman, ang napapansin ko naman yan sa programa mo, ang mga ini-interview mo dyan, yung mga kritik, yung mga pulaero, punanero, wala nang ginawa kundi pulaan ng gobyerno. Ang iniimbitahan mo lang dyan taga-gobyerno, si Secretary Roque. Pero, limitado lang si Secretary Roque na sabihin yung kung ano yung naaprubahan at ano ang mga palatuntunan na dapat ipatupad. Hindi siya nagkakaroon ng pagkakataon na sagutin yung mga kritiko na palagi mong inuupo dyan sa programa mo at pati ikaw. O ngayon for the first time, pupunahin kita. Alam mo ikaw, Karen, kaya maraming nagagalit sa yung netizens na nagmamahal kay Presidente Duterte. Nagiging nagiging bias ka na rin. Pareho na lang kayo ni Christian Esguerra. Yung mga tanong mo, nilalagay mo ng mali siya. Bibigyan kita. Nung kausap mo si Businessman Yuico, parang he was complaining about parang hirap ang private sector na bumili ng bakuna. Alam mo ang tanong mo? Ganitong tanong mo sa tingin nyo ba pinahihirapan talaga ng pamahalaan kayong mga na private sector? Pinahihirapan? Can you imagine that? Kung ang ibig sabihin, sinasadya ng gobyerno na pinahihirapan. Kinurek ka ni Businessman Yuico. Sabi niya, I don't think that's the right word na pinahihirapan. Ang punto ko lang is, kung may mga requirements, huwag naman masyadong pahirapan. Yung mabilisan. Yan ang nagiging problema rin sa'yo, Karen. Dati objective ka, pero ngayon, iba na ang linya mo You're going haywire. Magkaibigan tayo, pero first time kitang pinupuna sa programang ito. Of course, pag ini-interview mo ko, ordinaryo na tayo nagbabalitang-takan. Relax ka lang. Saka mag-imbita ka rin naman ng mga sasagot dun sa mga inahahain sa'yo na inaano pa Kung baga, anong tawag dito, kumuha ka ng gasolina at binubuhusan mo yung panauhin mo. Kaya naglalagablab naman. Di ba? Ikaw talaga. Si Bayan Muna Representative Ferdinand Gaite, ayon sa kanya, acting poor for your birthday photo ops when you're not really poor is just mocking those who truly have nothing to put on their tables for their own birthdays. Okay. Kasi dalawang picture itong lumabas. Yung isang picture na kinunan Senator Go, yung pinggan at yung kanin na may kandila at yung isa medyo wide shot ng konti, nakita yung lechon. So ito yung pinuna ni Gaite. Okay. Alam mo, ayokong tawagin Congressman Gaite ka kasi wala ka namang ambag sa ating bansa no? Kahit nung panahon na lumalabang kami dito sa kapitalistang ABS-CBN, alam namin ang pakay mo. Ayun, kamusta yung revolutionary tax? So yun etong si Gaite insecure lang. Hindi niya sinilip yung kalagayan ng kanyang among si Joma Sison na nasa Netherlands na nagpapakasarap doon. Ikukumpara niya. Kung ikukumpara natin sa pag-celebrate ni President Duterte sa kanyang kaarawan. Si Joma Sison sigurado na peste sa ating bansa. Ayun, nagsiselebrate ng kaarawan kaharap mga babae. May mga alak, nakikipagsayawan, nakikipagsosyalan. Ang sasarap ng kinakain at higit sa lahat, nasa malamig na lugar siya. Diba? Yan si Joma Sison. Etong ating Pangulo ng bansa, minsan lang sa isang taon darating ang kaarawan, ano man lang na may malatagan siya ng masarap na pagkain, deserve niya ang kumain ng masarap. Pero kung titignan mo, masarap ang pagkain pero sa mababang halaga. Hindi katulad ng mga nakaraang presidente. Mga nakaraang presidente, pag naghanda yan sa kaarawan nila, may bisitang mayayaman at magagarbo ang kasuotan, may alak,
bumabaha ng alak, may litsyong baka na hindi lang isang piraso o higit pa para sa kanyang mga bisita. Hindi mo nasilip yung Gaite. Inggitero ka kasi. Di ba? Yung ordinaryong mamamayan, yung nakikita mong picture na may lechon sa harapan ng Pangulo, kaya ihanda yan sa mga taong may kaya sa buhay. Di ba? Karapat dapat lang na malasap naman ang ating mahal na presidente sa haba ng panahon na nagtatrabaho siya, na mabigyan man lang ng kahit isang araw sa isang taon na makapagpahinga siya dahil birthday niya. Ngayon, ikaw Gaite, parehas lang kayo ni Antonio Trillanes. No? Isa pa to, si Trillanes. Isipin mo ang sabi niya, huli ka balbon. Pinaglululoko mo lang kami. Ulitin ko. Nung panahon na ikaw senador, ilan ang consultant mo na binabayaran mo na higit sa sweldo ng ordinaryong manggagawa na wala namang ambag sa ating bansa, sa ating gobyerno? Ikaw nga mismo wala kang pakinabang Di ba? Ano na pakinabangan namin? Sige nga, sa tagal mong nasa Senado. O sige, wag na lang kaming ordinaryong mamamayan. O, yung mga kapwa mo sundalo, naipaglaban mo ba sila? Naitaas mo ba yung sweldo nila? Nabigyan mo ba ng paba? Kung nagdialog ka pa na kung hindi tatakbo si Leni Robredo na pagka-presidente, ikaw ang tatakbo. Di ba? Na wala kayong ginawa, paano nyo maliligawan ang mga taong bayan? O yung mga naniniwala sa inyo? O yung gustong maniwala sa inyo dahil baaring tama ang inyong pinaglalaban? Kung ganyan ang mga ugali nyo, na wala kayong binabantayan, kundi maghanap ng butas, maghanap ng ikasisira na administrasyon na to. Just imagine, ang babaw mo, demonyo to. Nakakapikon. Kaarawan ng tao. Di ba? Kaarawan ng tao, hahamakin nyo. Kukutsain nyo pa. Ang dami nyo pambabatikos. Kung nanonood ka man, isa sa mga admin ng Banat Bay, nadamay ako sa kalokohan mo. Pero I think it works for good of all those who love him. Di nag-post itong isang vlogger doon sa mga kauson vlog at binabanatan yung isa. Okay. Tapos pagising ko na lang, nagulat ako, nakapost na. Tapos sabi ko, patay na, siguradong magwawala ito. So nung nagwala, sabi ko, ay yari na. Tapos bigla kong naalala, alam mo kung ano yung naalala ko? Bigla kong naalala na, di ba you were praying for a surprise? Oh, yes Lord, I am praying for the surprise. Oh, so, anong ibig mo sabihin? This is my surprise. What surprise? Ito, dadaan ka sa isang malupit na pagsubok. Sabi ko naman, Lord, baka iba ka naman mag-surprise. Sabi ko, yung surprise, yung medyo magiging masaya naman ako. Yung matutuwa yung heart ko. Ba't mo ako pinadadaan sa ganitong sa ganitong klaseng pagsubok? Kasi out of nowhere, yung vlogger na nag-post, out of nowhere lang nag-post siya. Hindi ko inaano, sabi ko nga, napakamot ulo na ako. Di ako na pinuputukan nitong tsaka itong si Mocha, pinuputukan na. Sabi ko, anong gagawin ko dito? Sasagot ba ako? Lahat na lang naging issue. So hindi na ako sumagot. I decided not to answer. O sige, di ako na ang pinakamasamang nilalang sa mundo na to. Okay na yon. Tapos, ngayon ko lang na-realize na sabi nga ni Tony Galgana, yung aking, alam niyo ho ba yan si Tony Galgana, yung moderator ko na nandyan? Actually, yan ho ang unang cell servant ko. Ang tawag namin doon siya ho yung small group leader namin. So hinawakan ako niya noong nasa youth fellowship pa namin. Siya na ho ang kasama ko. So matanda na ho talaga yan. Ganun no? So, nung inalagaan niya kami, ngayon, nag-usap kami ng isang araw. Sabi niya sa akin, tingnan mo nga, Bay, tingnan mo yung subscriber mo, hindi nga bumababa Hindi mo napapansin? Kasi ako hindi ko na ho tinitingnan yung iba ha. Doon sa iba, nakikita niya yung mga comment, puro negative. Kung meron mang iilan lang yung mga positive. Okay? Yung karamihan daw puro negative. Sabi ko, okay.
Pero ikaw, tingnan mo yung subscriber mo, hindi nababawasan. Kung naniniwala ang tao sa binabato sa'yo, dapat sana bumagsak ng todo-todo yung subscriber mo. Pero hindi eh, tumataas ka pa nga araw-araw. Ibig sabihin, pinupurify ka lang ng Lord sa buhay mo. Something like that. So yun ang sinabi niya sa akin. Tapos doon pumasok sa utak ko yung prayer ko, Lord, surprise me. And this is the surprise of God. Pinadaanan ako sa matinding problema, sa matinding pagsubok, at para gugulatin niya ako na dun sa aking simple prayer na Lord, sana naman umabot ng 500,000 itong channel na ito. Yun lamang po. Maraming salamat. Palakpakan. Thank you, Lord.